Selebrasyon naman ng Solo Parents Week ang ating tatalakayin kasama si Red de Guzman, Secretary General ng National Council for Solo Parents. Secretary General, magandang tanghali po and welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po sa lahat na nanonood at sa lahat ng mga solo parents sa buong Pilipinas. Magandang tanghali sa inyo lahat. Sir, maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano ang layunin ng pagdiriwang ng Solo Parents Week? At kailan po yung unang ipinagdiwang ang Solo Parents Week dito sa Pilipinas? Well, yung solo parent sector kasi nabuo siya nung nagkaroon tayo ng Republic Act 8972 noong 2000. This was during the term ni Presidente Joseph Estrada. Wala pa doon yung Solo Parent Week and Solo Parent Day celebration. Pero noong June 4, 2022, nagkaroon tayo ng Republic Act 11861 or yung Expanded Solo Parents Welfare Act. At dito, isinasaad na every third week of April and third Saturday of April ay kinikilala bilang National Solo Parents Week and National Solo Parents Day respectively. Nagkataon lang this year kasi pumatak siya as Holy Week. So, minove siya after. Apo. Sec John, ano naman po yung tema ng Solo Parents Week ngayon at ano po ba yung inaasahan na mangyayari sa celebration ng National Solo Parents Week? Well, ang DSWD as the lead agency for the solo parents, nagsimula sila doon na yung solo parent rehistrado ay protektado dahil nga may batas na. And for this year, yung solo parents na rehistrado ay suportado na kasi unti-unti the benefits, the programs na nasa batas ay naipapatupad na siya from the national government agencies. Sir, ano-ano yung mga activities o yung mga programa na inihanda ninyo para sa selebrasyong ito at paano po ba nakikinabang ang mga solo parents sa mga programa ng inyong ahensya? Well, right now, yung mga local government units, nagbubuo sila ng kani-kaniyang mga celebrations. Kagaya sa Caloocan City, for example, yung one-week celebration, fini-feature nila yung iba't ibang mga products na nagagawa ng mga solo parents from the livelihood trainings. So, nag-open sila ng bazaar. Ngayon, kami naman on Thursday and Friday, magkakaroon kami ng psychosocial seminars for our solo parents tungkol sa emotional and mental well-being naman ng ating mga solo parents. That's very important po, sir. Sec John, ano po ba yung pangunahing hamon na kinakaharap ng mga solo parents sa Pilipinas at paano po tumutugon ang inyong ahensya sa mga pangangailangan ito? Well, dalawa kasi yan. Yung isa is from the financial standpoint, syempre. Lahat naman ng pamilya may mga financial needs yan. Pero when it comes to the solo parents kasi, it's very unique sa ating solo parent families. Kasi nandyan pumapasok yung relationship kasi between the parent and the child. And ang isa sa pinakamalaking hamon sa ating solo parent is how to cope with the responsibility na yung dalawang magulang sa isang katawan, parang gano'n, And still, you have to take care yung needs ng mga anak mo while, well, ito yung sad reality, marami sa solo parents, dahil they focus on the needs of the children, they now forget yung pang-sarili nila. Yung concept ng self-care and yung masyadong bumababa kasi yung self-worth minsan ng isang solo parent. Actually, that's true. I know some solo parents hesitant na rin magbagong relationship, magkaroon ng mga relationship with others kasi nga nakalagang nakafocus lang sila sa mga children nila. Yes. But sir, may bagong batas ba o panukalang programa po ba kayong isinusulong para sa kapakanan ng solo parents? Well, sa ngayon, meron tayong program ng kasama ang DSWD. Nag-initiate ang DSWD yung tinatawag nilang Strengthening Opportunities for Lone Parents or yung program SOLO. And this one focuses on the psychosocial interventions, not so much on the financial at mga social services. Ito talaga, gaya ng sabi mo nga, may mga solo parents takot na silang to enter into a new relationship. Ito ngayong program na to, it helps them to prepare. Hindi lang si solo parent, pati anak ni solo parent. How to transition from yung unang pamilya, tapos napunta ka naging solo parent ka, tapos ngayon magkakaroon ng panibagong pamilya naman. So it helps them to transition. At the same time, binibigyan emphasis nito yung pangangailangan ni solo parent, pangangailangan ng anak, and how to strengthen yung communication between the parent and the child.
Sir, sa tingin po ninyo, ano pa yung ibang mga kinakailangan para mas mapalakas yung suporta sa mga solo parent? So far, we are very thankful sa ating mga national government agencies kasi nagre-respond naman sila. And yung mga nakalagay sa batas, they're really moving forward with it. Ang medyo nahihirapan tayo ngayon kasi hindi lahat ng local government units are responding. Isa sa pinakamalaking hadlang dito, syempre hindi naman pare-parehas ng financial capacity ang ating mga local government units. Pero yun nga, dito pumapasok ngayon yung initiative ng ating local government units, itap yung mga nasa private sector, yung mga faith-based organizations, lalong-lalo na yung mga interventions from the local government na kasi ang isa sa benepisyo dapat i-prioritize yung ating mga solo parents in terms of job placement, livelihood trainings. So ito kaya namang gawin ni LGU to So sana mabigyan pa ng pansin ito. Sir, maraming salamat po sa inyong oras. Secretary General Red de Guzman ng National Council for Solo Parents.